Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, February 5, 2026. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Presyo ng mga bilihin, tumaas na naman. Inflation rate, bumili sa 2% noong Enero. Mag-asawang suspect sa pagpaslang sa mag-inang Molinito, huli sa CCTV footage na inilabas ng mga otoridad. Grupong Bayan, inakusahan ng House Committee on Justice na nakikipagsabwatan umano sa Malacanang para pagtakpan ang korupsyon. Sa ibayong balita, 35 nasawi sa matinding snowfall sa Japan. At sa balitang showbiz, trailer ng much-awaited K-drama series na Boyfriend on Demand, inilabas na. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Kasi simula pa lamang ng 2026, pero humataw na sa 2% ang inflation rate sa bansa nitong Enero. Ayon yan sa tala ng Philippine Statistics Authority. Ano nga ba ang mga pangunahing dahilan ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa nitong nakaraang buwan? Alamin yan sa Balitang A to Z ni Naomi Almuhan. Todo budget at tipid si Ruby lalo na sa pamimili ng kanilang pang-araw-araw na pagkain. Diskarte na aniya ang pagtawad sa mga nagbebenta para hindi gaano mabigat sa bulsa. Kung magkano yung hawak mo ng pira, at pagkasyahin mo, maghanap ka ng medyo mura-mura na gulay para magkasya yung dala mong pera. Ang tindero naman ng gulay na si Rodel dahil sa lamig ng panahon, hindi na muna bumibili ng maraming paninda para iwas bulok. Lalo pat nagmahal ngayon ang string beans o sitaw. Hindi na po kami nag-i-stock na madami po. Yung obviously po na within 24 hours, yung kaya lang po namin na i-distribute. Nitong Enero, pumalo sa 2% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ayon yan sa pinakabagong tala ng Philippine Statistics Authority. Mas mataas ito kumpara sa 1.8% na naitala noong December 2025. Pagkatapos kasi ng gastusan noong Kapaskuhan, kadalasan pagsapit ng Enero, isinasagawa ang mga adjustment sa mga bayarin. Mga panahon na wala ring masyadong pera ang maraming Pilipino. Ang tumaas na presyo sa restaurants ng mga paupahan at singil sa kuryente, tubig at gas ang mga pangunahing kontributor. Para sa housing, water, electricity, gas and other fuels, 3.3%. Ito ay highest since August 2024 kung saan ang ating datos noon ay nasa 3.8%. January kasi nagsisimula yung pag-adjust ng mga yearly rentals. Yung restaurant and accommodation services, mataas din kasi yung kanyang weight sa basket. Ito yung kinukonsumo ng ating mga kababayan sa labas ng bahay, yung hindi nila niluluto. Mas nagmahal na rin ang presyo ng mga combo meal, set meal o packed lunch na ibinibenta sa mga cafeteria, karinderya at maging sa fast food. May mga behavior kasi yung households, trabaho. Baka hindi na sila nakakapagluto sa bahay. Typical na sinigang na baboy with rice, may increase siya ng mga 10%. Yung adobo na pork with rice and soft drink, may increase na 14%. Ang nakikita namin, of course, tumataas kasi yung raw material din, lalo na yung karne ng baboy. Bumilis din ang pagtaas ng presyo ng mga telco services, health, clothing at furnishings, habang ang transportation at food inflation kabilang na ang vegetable products, nakitaan ng pagbagal sa increase. Base pa nga sa tala, pinakamabilis ang inflation sa Central Visayas na may 5.6% habang 1.9% naman sa Kamaynilaan. Pero sa tanong kung malalagpasan nga ba ang target rate ng gobyerno na 4%, sagot niya masyado pang maaga para sagutin ito. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almuhano.
Kulong na yan! Nagbabala ang mga progresibong grupo ng malawakang kilos protesta matapos ibasura ng House Committee on Justice nitong Miyerkules ang 2 impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hinimok naman ng isa sa mga complainants ang mga mambabatas na bumoto para baligtarin ang desisyon ng Justice Committee. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Ang Committee on Justice ay naging instrumento para pagtakpan ang korupsyon, ang krimen, at itong kutsabahan ng Kongreso at ng Malacanang para hindi natin malaman ang katotohanan. Pinaratangan ng grupong bayan ang mga miyembro ng House Committee on Justice na nag-aabogado umano para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y matapos ibasura ng komite ang 2 impeachment complaints laban sa Pangulo sa botohan sa sufficiency in substance noong Miyerkules. Tingin ng grupong bayan na wala nang aasahang hustisya sa investigasyon sa flood control anomalies. Ang ICI, matatanggal na ng walang investigasyon sa Pangulo. Ang Ombudsman engaged sa cover-up at sa selective prosecution. Ang mga miyembro ng Kongreso, sangkot sa korupsyon. Impeachment, isang instrumento sana ng tao para malaman ang katotohanan. Dismayado rin ang dating mambabatas at isa sa complainants na si Nery Colmenares sa naging pasya ng House Committee on Justice. Mag-decide sila according to merits, according to their conscience, and not on the basis of political loyalties or part ka ng majority or posibleng ma-mention ang pangalan mo doon sa hearing. Tingin ni Colmenares, mahihirapang mailusot ang anumang impeachment complaint na ihahain sa hinaharap. Giit niya, nasa procedural stage pa lamang ng proseso kaya't hindi dapat isantabi ang mga aligasyong nakapaloob sa reklamo. Maliban na lang kung gawin nilang full-blown hearing ang procedural. O sige, di doon tayo mag full-blown hearing, maglabasan tayo ng ebidensya, doon pa lang sa sufficiency in substance na ayaw naman nila. Babala ng grupong bayan. Magkaroon ng mga indignation protest sa ating mga komunidad. Maglulunsad po tayo ngayon ng mga Black Friday protest, no? Sa ating mga eskwelahan, sa mga komunidad, at paghahandaan natin yung isang malaking protesta sa February 25. Hinamo naman ni Colmenares ang iba pang mambabatas na bumoto para baliktarin ang naging desisyon ng Justice Committee. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tila nakikita naman ng Makabayan Black na maliit ang tsansa na mabaligtad sa plenary ang desisyon ng House Committee on Justice na ideklarang insufficient in substance ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa saligang batas at House rules, maaaring mabaligtad ito kung makakakuha ng botong 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara. Pero ayon kina ACT Teachers Representative Antonio Tino at Gabriela Representative Sara Elago, ipagpapatuloy nila sa plenary ang paggigiit na sapat sa nilalaman ang reklamong kanilang inendorso, bagamat kinikilala nilang karamihan sa mga miyembro ay kaalyado ng Pangulo. Pero giit ng grupo, may batayan ang paratang na betrayal of public trust, kaugnay ng umano'y budget insertions at kickback sa flood control projects. Premature ang pag-dismiss dahil malinaw naman na sufficient in substance yung impeachment complaint na in-endorse namin. Malinaw naman na pinakilos talaga ang mayorya para prematurely ay patayin ito kahit hindi pa naman dapat. Arestado ang 6 na Chinese national at humigit 60 Pilipino sa isinagawang raid sa umano'y iligal na pabrika ng sigarilyo sa isang bodega sa Barangay Panipuan, Mexico, Pampanga. Nakumpiska ang maraming sigarilyo, mga makina, equipment na ginagamit sa produksyon at nakakalat na tax stamps. Ayon sa pulisya, walang valid permits ang operasyon. Kapareho rin umano ng mga nakuha ang mga naunang nasamsam ng PNP Highway Patrol Group sa 14 na trailer truck sa Balete, Batangas na tinatayang humigit 1 bilyong piso ang halaga at sa hiwalay na operasyon sa Malabon City. Panawagan naman ng mga otoridad sa publiko, i-report ang mga kahina-hinalang aktibidad kasabay ng pagpapaigting ng kampanya kontra illegal na tobacco trade.
Yung 30 billion po niyan na excise tax ay papunta po sa healthcare system ng Pilipinas. So yung bawat sigarilyong illegal na pumapasok dito ay binabawas ang pera para sa kalusugan ng mamamayan. Nilinaw ng tagapagsalita ng impeachment defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi totoo ang ulat na ihaharap ng depensa ang isang Mary Grace Piatos sakaling matuloy ang impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Powa, wala siyang anumang pahayag o kumpirmasyon na ganito ang magiging hakbang ng kampo ng Vice Presidente. Nauna nang naungkat sa Kongreso ang pangalang Mary Grace Piatos bilang umano'y benepisyaryo ng confidential funds, pero kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na walang ganitong tao sa mga record ng kapanganakan, kasal o kamatayan, habang handa naman aniyang talakay ni VP Sara ang tungkol sa confidential activities sa tamang forum. Kasabay ng buwan ng mga puso, ikinababahala ngayon ng Philippine Heart Association ang kakulangan ng cardiologists sa Pilipinas. Ayon sa PHA, may isa lamang na doktor sa bawat 44,000 na pasyente sa bansa. Inihayag naman ni PHA National President Dr. Walid Amil na pinapaigting ng asosasyon ang PhilCardio Registry para pagbutihin ang cardiovascular care at database sa buong bansa. Noong November 2025, umabot sa mahigit 2 milyong Pilipino ang walang access sa cardiologist kahit na nangako magtatayo ng mas maraming specialty hospitals ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. So talagang napakaliit pa rin ang ating cardiology numbers, no? So one way, and karamihan dito are still 50% nasa National Capital Region. So what we are doing now is to increase the number of chapters at saka encouraging our cardiologists to serve the underserved areas all over the country. Ito yung tinitingnan natin, yung number of patients admitted sa hospital all over the country na merong heart disease. Mga ka-A to Z, papalapit na po sa Caraga Region ang bagyong Basyang. Sa latest forecast ng Pag-asa as of 7 p.m. po ngayong Huwebes, may layong 115 kilometers silangan ng Hinatuan. Surigao del Sur ang sentro ng bagyo na may maximum sustained winds na 75 kilometers per hour at bugsong aabot ng 90 kph. Kumikilos ito kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Magdudulot ito ng malalakas na hangin at pag-uulan sa mga lugar na maapektuhan maging sa karagatan, kaya inaabisuhang huwag muna pong pumalaot. Inaasahan una magla-landfall ang bagyo sa Surigao del Sur ngayong gabi o Biyernes ng umaga at posibleng tumama o dumaan malapit sa Siquijor at Southern Negros Oriental Biyernes ng hapon o gabi. Dadaan naman po sa Sulu Sea at tatawid sa Northern Palawan pagsapit ng Sabado ng hapon o gabi. Kaya naman mga ka-A to Z, ingat po ang lahat sa bagyo. Inilabas na ng streaming platform na Netflix ang official teaser para sa upcoming romantic comedy K-drama series na Boyfriend on Demand. Pagbibidahan niya ni na Blackpink member Jisoo at Korean star na si Soo In-guk. Siguradong kilig to the bone sa mga eksena na talaga namang kaabang-abang. Mahanap kaya ang tunay na pag-ibig sa isang virtual dating? Nakatakdang mag-premiere sa Netflix ang naturang series sa darating na March 6. Samantala, ipinasilip na ng K-pop boy group na BTS ang latest version ng kanilang Army Bomb Light Stick. Sa YouTube, makikita ang pasilip sa version 4 ng BTS Light Stick na maaaring gamitin para sa nalalapit na comeback World Tour concert. Bukod dyan, ilalabas ng grupo ang kanilang much-awaited album na Arirang sa March 20, habang nakatakda naman mag-kick off ang Arirang Tour ng BTS sa Goyang Stadium, South Korea sa April 9 hanggang 12. Nakatakda ring pumunta ang BTS sa Pilipinas sa March 13 at 14, 2027 bilang bahagi ng kanilang World Tour.
Susunod, ang mag-asawang leader ng New People's Army sumuko sa Philippine Army sa probinsya ng Camarines. At Nations Girl Group na BINI muling binigyang buhay ang record-breaking na Pantropico era sa kanilang outfits. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Sumuko sa 42nd Infantry Battalion 9th Division ng Philippine Army ngayong Miyerkules ang mag-asawang leader ng New People's Army o NPA na nag-ooperate sa mga probinsya ng Camarines. Isinuko ni Ka Luis, isang political instructor, at Ka Potts, secretary ng Komiteng Larangang Guerrilla 1, ang dalawang machine gun na 30 at 60 caliber. Ayon sa kanila, nasamsam nila ang mga ito sa isang engkwentro sa Masbate noong 2007 at sa Camarines Norte noong 2006. Sa kabilaan nila kabilang nila ang mga armas sa ginamit na ambush sa Tagkawayan, Quezon noong 2023 na ikinamatay ng 5 miyembro ng Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAFGU. Kinumpirma ni Senate President Tito Soto na may planong ihalal si Senador Loren Legarda bilang bagong pinuno ng mataas na kapulungan sa pagtatapos ng 20th Congress. Sa gitna ito ng mga ugong-ugong ukol sa kudeta sa Senate leadership. Pero tila iwas pusoy si Legarda sa issue. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Posibleng umukit ng kasaysayan si Senador Loren Legarda sakaling maupo bilang kauna-unahang babaeng Senate President kung matutuloy ang plano ni Senate President Vicente Soto III at ilang pang senador sa majority bloc. Pero ayaw patulan ni Legarda ang usapan. Wala kong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanungan. Ayon kay Soto, isa ito sa napag-usapan sa caucus ng majority bloc batay umano sa kagustuhan ng ilang minority senators. Ayon kay Soto, ang plano, ihalal si Legarda bilang Senate President pagkatapos may pasa ang 2027 national budget at bago matapos ang termino ng senadora sa 2028. Bagay na napagbiruan sa pag-adjourn ng sesyon noong Miyerkules ng hapon. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the Nakangiti naman si Soto habang nakapwesto sa likod ni Subiri. Bago nito, sinabi ni Soto na inialok umano ang Senate Presidency kay Legarda ng ilang miyembro ng minority bloc. Bagay na tinanggihan niya ni Legarda dahil hindi siya interesado rito. Batid ni Soto, umigting ang panawagang tanggalin siya sa pwesto dahil sa magkakasalungat na posisyon ng mga senador sa issue ng China at West Philippine Sea. Dagdag pa ang pagpalit kay Senador Amy Marcos bilang chairperson ng Committee on Foreign Affairs kamakailan. Gayun din ang draft Blue Ribbon Committee report kung saan kabilang ang ilang senador sa mga inirerekomend ng kasuhan kaugnay sa flood control anomalies. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inilabas na ng Quezon City Police District ang CCTV footage ng mag-asawang itinuturong utak sa dobleng pagpaslang kay Police Staff Master Sergeant Dayan Marie Molinido at sa kanyang anak. Makikita sa video na kasama nila ang 3 nilang anak nang mag-check-in sa isang hotel matapos umano'y itapon ang mga bangkay. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nagpakita ng psychopathic criminal tendencies ang mga suspect dahil sinama pa ang mga bata sa pagtatapon ng mga bangkay sa magkahiwalay na lugar sa Pulilan, Bulacan at Victoria, Tarlac. Samantala,
Hinatid na ngayong Huwebes sa huling hantungan sa Heritage Park sa Taguig City si Police Officer Molinido at ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Jan Ismael. Dumalo ang mga kapamilya, kasamahan sa serbisyo at mga kaibigan na nagpahatid ng panalangin at pagdadalamhati hanggang sa huling sandali. Humiling ang Interpol sa National Bureau of Investigation ng karagdagang dokumento bago magpasya sa request ng Pilipinas para sa red notice laban kay resigned na mambabatas na si Zaldico. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, mula sa Interpol Notices and Diffusions Task Force ang request sa pamamagitan ng Philippine Center on Transnational Crime. Binigyan ng NBI hanggang February 11 para mag-submit ng dokumento mula sa Justice Department, Ombudsman at Sandigan Bayan. Ayon kay Malyari, hindi kulang ang naunang isinumite at mahigpit ang koordinasyon sa mga ahensya at foreign counterparts para matugunan ang deadline sa red notice request at makumpleto ang kinakailangan dokumento. Nakapending ang application laban kay Ko mula November 23, 2025. Clarification lang po ito. It's a normal thing that from time to time, the Interpol would be requesting, directing the requesting party to submit information which are not contained in the original request. So normal po ito na nangyayari na merong ganyang supplemental information being requested. Hindi bababa sa 35 ang nasawi habang halos nasa 400 na ang nasugatan matapos ang ilang linggo ng matinding snowfall sa Japan. Aabot sa 2 metro ang kapal ng niebe o snow sa ilang mga lugar kung saan apektado na ang 15 prefectures ng bansa. Nagtayo na ng mga task force sa mga pinakaapektadong mga rehiyon, lalo't posibleng magdulot ng landslide ang natutunaw na niebe habang umiinit ang panahon. Noong nakaraang winter, halos 70 ang nasawi dahil sa mga aksidente kaugnay ng snowfall. It's 2023 all over again! Napa-trip down memory lane nga ang Blooms dahil sa sorpresang pan-tropico vibe photoshoot ng Nation's girl group na BINI. 2023 nang i-release at sumikat ang breakout hit song ng grupo na pan-tropico na hindi lang basta streams and views ang inani kundi milyong fans around the world. Lutang na lutang ang ganda ng 8 miyembro ng BINI sa kanilang playful, chic at hot tropical vibe outfits na posted sa kanilang social media accounts. Looking forward na rin ang Bloom sa Coachella performance ng grupo sa April 10 at 17 ngayong taon. Sila ang first all-Filipino group na magpe-perform sa prestigyosong music festival sa Amerika. Inaasahan ng Bloom community na isa sa lineup ng grupo ang Pantropico bilang performance sa naturang international event. Sa aming pagbabalik, Barbie Imperial nagsalita na sa isyu ng hiwalayan ni Richard Gutierrez at Sara Labati. Aktres, takot nga ba kay Mami Annabel? Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Mariing pinabulaanan ng aktres na si Barbie Imperial na siya ang rason sa hiwalayan ng ex-celebrity couple na sina Sara Labati at Richard Gutierrez. Bukod dyan, inamin rin ng aktres na kinatakutan niya ang ina ni Richard na si Annabel Rama. Bakit kaya? Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Ling Garcia. Alam ng Diyos po na hindi po ako yun. Kontra sa mga patuloy na umuugong na usapan, anya, walang katotohanan. Yan ang paglilinaw ng aktres na si Barbie Imperial patungkol sa umano'y third-party issue sa hiwalayang Richard Gutierrez at Sara Labati.
Ayon sa aktres, matagal na raw wala ang ex-couple nang maging sila ng aktor. Naikwento ito ni Barbie sa panayam sa kanya ni OG Diaz na mapapanood sa YouTube channel. Wala na po sila noon. Hindi ko lang po sigurado, Tito, kung anong month yung eksaktong naghiwalay sila. Kung ano man po yung naging rason ng hiwalayan nilang dalawa. Masasabi ko po, and alam ng Diyos po, na hindi po ako yun. Si Sarah po and si Richard, alam po nilang pareho kung ano talaga yung reason ng hiwalayan po nila. Chika pa ng aktres, nagkakilala raw sila ni Richard sa isang gastropub kung saan co-owner niya ang asawa ni Angel Locsin na si Neil Arce. Paglilinaw pa ng aktres. Feeling ko naman, Tito, kung inagaw ko si Richard kay Sarah, magagalit talaga siya sa akin or alam mo yon, may sasabihin siya about me. Tsaka may intindihan mo siya kasi... and babae siya, diba? Tsaka feeling ko kung ako rin inagawan, ipopost ko talaga. Naibahagi naman ni OG na base sa pagkakakilala niya kay Richard, hindi ito sumasideline kapag nasa isang relasyon. At gayon din daw si Barbie Imperial na wala ring balitang nangaliwa. Bukod dyan, kinamusta rin ni OG ang relationship ng aktres sa ina ni Richard na si Annabel Rama. Lalo na noong nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon. Hindi mo ba unang naisip si Tita Annabel? Naku, baka eventually, baka girahin din ako ni Tita Oh Annabel. my God! Actually po, yun yung pinakaunang concern. Medyo natakot po ako. Oo. Pero Tito, sa totoo lang po, parang kung sino pa yung maldita, Yung impression ng mga tao sa ng kanila. mga tao, parang siya pa po yung sobrang pinaka-warm. Feeling ko kapag hindi ka niya gusto or may nagawa ka po sa mga anak niya, katulad ng ibang magulang na proprotektahan yung anak, but yung kay tita naman scary talaga. Paglalarawan pa ni Barbie kay Annabel Rama, sobrang sweet po ni Tita Annabel sa akin, tsaka sobra pong maalaga. Matatandaang sa unang bahagi pa lang ng 2024, nalilink na sina Barbie at Richard. At nitong nakaraang buwan lamang ng opisyal nilang kinumpirma sa Madlang People ang kanilang relasyon. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Sa paglipas nga naman ng panahon, maraming nagbabago. Kasunod yan ng kasabihang, the only permanent thing in this world is change. Kaya naman, pati ang paborito nating nakalakihang laro sa party at iba pang okasyon, nag-level up na. Narito ang nakaka-GV na video. So baligtad pala, sana all na may premyo. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa dating US President na si Ronald Reagan. Sabi niya, ang inflation ang maituturing na pinakamalupit na buwis sa lahat. At yan ang mga balita't impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas.